Magandang gabi po sa inyong lahat. Pinagpapaliban po natin ang pag-celebrate ng ating pong Mother's Day at sa Sunday po natin po ito isa-celebrate. Nais kong excited akong ibalita sa inyo ang nalikom po natin para po sa ating pong first fruit offering. TGIS ay nakalikom po tayo ng 41,341.50. Hindi pa nagbibigay yung katabi mo niyan, ha? Lalo na pag nagbigay, madadagdagan pa po yan, ano? At kung ito total po natin, itakalikom po tayo ng 148,289. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Katulad ng binanggit ko, ang excited ako ngayon kung ano ang gagawin ng Panginoong Diyos sa laping ito. At naniniwala tayo, sabi ko nga doon sa mga elders natin, sa mga pastors natin, yung barya na ibinigay ng mga bata, ay ano tayo dyan, accountable tayo dyan. So kinakailangan magbigay sulit tayo at gamitin natin ito sa tamang kaparaanan. So mag-aral po tayo. Patuloy po nating pinag-aaralan ang salita ng Diyos na nakalagay sa Hebrews. Book of Hebrews po tayo. Nasa chapter 11 tayo. At kukunin po natin ang buong chapter. Tawag nila dito, faith chapter. The superiority of Christian faith. At ang key verse po natin ay nasa verse 6. Without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is and that He is a rewarder of those who seek Him. Tatanungin ko lang kayo, sa palagay ninyo, mga kapatid, basta ba ikaw ay mayroong pananampalataya ay okay na? Basta mayroong kang pananampalataya ay magkakaroon ka na ng kaligtasan at ikaw ay mapupunta na sa langit at tatanggapin mo na ang lahat ng biyaya. Itong masasabihin ko po sa inyo, naniniwala po ako na lahat ng tao may pananampalataya. Lahat ng tao may pananampalataya. Pastor, bakit yung atheist? May pananampalataya ba siya o wala? Atheist, may pananampalataya ba siya o wala? Meron. Ang pananampalataya niya, walang Diyos. Walang Diyos. Yun ang kanyang sinasampalatayanan. So, ang point natin, mga kapatid, ay ito, hindi komo may pananampalataya ka, ay okay na. Sa totoo lang, baka daig ka pa ni Satanas eh. Ano sabi sa James chapter 2 verse 19? You believe that God is one. You do well. The demons also believe. Tingnan ninyo. The demon. Yung mga demonyo, mga kapatid, mismo, naniniwala din naman eh. So ano pinakaiba mo? Parehas ka lang. Parehas lang din. Ang point natin, hindi komo may pananampalataya ka, eh sabihin natin, okay na. Hindi. So i-qualify natin. Kaya sinulat ng writer ng Book of Hebrews, ano yung biblical faith? Ano yung pananampalataya na nasabihin sa atin ng atin pong Panginoong Diyos? Tingnan muna natin, what faith is not. Kung ano yung mga hindi pananampalataya. Faith is not, it's not a feeling. Hindi ito isang damdamin. Yung parang nararamdaman ko, sasagutin mo na ako ngayon. Parang ganun. Umaasa ka sa pakiramdam. Parang nararamdaman ko, mapopromote ako. Parang ganun ang ano. Hindi po tungkol ito sa damdamin, mga kapatid. Ang pananampalataya ay hindi po feelings. Pangalawa, it's not a mental assent. Ibig sabihin ng mental assent, mga kapatid, ay yung nag-agree yung utak mo. Totoo yan. Nag-agree lang yung utak mo. Pero hindi naman nag-agree yung buong kalooban mo. Sumang-ayon ka lang. Pangatlo, mga kapatid, faith, it's not an optimism. Hindi ito yung pagiging positive sa lahat ng bagay. Hindi ako maalis sa trabaho. Mapopromote ako. Positive, optimism. Yan ba ang tinuturing na pananampalataya? Yung biblical faith na tinutukoy dito? Tingin ko, hindi rin po yan ang tinutukoy. So ito ang mga hindi katangian ng pananampalataya. Maganda yung definition ni Warren Wiersbe. Sabi niya, ito, true faith is confident obedience to God's word in spite of circumstances and consequences. This faith operates quite simply. God speaks and we hear His word, we trust His word and act on it, no matter what the circumstances are on or what consequences may be. So, ang point natin, mga kapatid, ang pananampalataya dapat mayroong basis.
Mayroong kang saligan. So saan nakasalig ang pananampalataya? Sa Word of God. Sa salita ng Panginoong Diyos. Dito mo ilalagay, hindi sa feelings mo, hindi sa optimism mo, hindi sa ano paman. Kung hindi ilalagay mo sa salita ng Diyos, sinabi ng salita ng Diyos, sinunod mo, blessing. Pagpapala ang darating sa iyo. So yun ang pananampalataya. Yun ang biblical faith na tinutukoy sa Biblia. So, kung isa-summarize natin, mga kapatid, faith is, ano ito? Number 1, it's the only way we come to God. It's the only way we can come to God. Ito lang yung tanging paraan na pwede tayong lumapit sa Diyos, na pwede natin siyang i-please. Ito yung pwede natin siyang i-please. At pangatlo, it's the only way to receive blessings from God. So, tingnan natin ngayon. Examinin natin ngayon ang ating pananampalataya. Saan nakasalig ang pananampalataya po natin? Ang Book of Hebrews ay naglalaman, kung titingnan po ninyo, mula verse 3 ng iba't ibang mga tao. Iba't ibang mga tao sa Biblia. Pagkatapos, sinabi ko ano yung kanilang katangian at lahat sila nabuhay sa pananampalataya. Hindi natin iisa-isahin, hindi natin bibigyan ng detalye dahil mainipin kayo. Alam ko hahaba sermon natin. So hindi natin bibigyan ng detalye po yan. So tingnan po natin, dalawa lang ang pag-uusapan po natin ngayon. Faith described, and number 2, faith demonstrated. Number 1, faith described. Dinescribe ang pananampalataya. Bihira akong gumamit ng King James Version. Pero sa oras na ito, gagamitin po natin ang basis natin sa verse 1 and 2, ang King James Version. Sapagkat meron tayong 3 salita na pag-uusapan dyan. Ano daw ang faith? Anong pananampalataya? Faith is the substance. Banggitin nga po natin substance. Number 2, things hoped for the evidence of things not seen. At yung pangatlo, for by it, the elders obtained a good report. So, ito yung description ng pananampalataya. Sabi ng ibang mga komentarista, hindi definition. Hindi definition ang tinutukoy dito, kundi description. Dinidescribe kung ano ang tunay na biblical faith. It is a substance, ito ay evidence, at ito ay obtain a good report. Tingnan muna natin isa-isa. Substance. Ano ibig sabihin nito? Assurance. Titingnan natin. Kaya sa ibang salin, ang nakalagay ay assurance. Kahit hindi mo pa nakikita, alam mo na mangyayari. Kahit hindi mo pa nakikita, alam mo na mangyayari. Bakit? Sapagkat kilala mo kung sino ang nagsalita. Alam mo na mangyayari yun eh. Hindi mo pa nakikita. Pero alam mo na mangyayari yun. Bakit? Sapagkat nakasalig doon sa nagsalita. Sabi ko nga sa inyo eh, ang faith ay sa Word of God eh. Sa salita ng Diyos. Ano ba? Sinabi na salita ng Panginoong Diyos, Abraham, mamaya pag-usapan natin, magkakaanak ka. Word of God. Abraham, magkakaanak ka. Ano sabi ni Abraham? Yes, Lord. 50 anyos. 50 anyos, menopause. Against science, 40 years ang dumaan. 40 taon ang dumaan. Sabi nung nangako ulit, Abraham, magkakaanak ka. Yes, Lord. Inilagay ni Abraham ang kanyang pananampalataya sa isang bagay na hindi pa niya nakikita. Hindi pa niya nakikita. So, saan niya isinalig ang kanyang pananampalataya? Sa Word of God. Yun yung substance, yun yung mag-stand sa'yo, yun yung magiging support mo. Bakit mo sasampalatayanan ng isang bagay? Sapagkat sinabi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Pag ako'y nagtuturo ng financial management, palagi kong binibigay yung example ni Joseph. Pag dumadaan ako doon sa tinatawag nating principle na 10-20-70. 10, alam niyo yan, 10-20-70. Tinuturo ko yan. 10% kay Lord, 20% savings, at pagkatapos 70% sa expenses mo. Saan galing yung 20% na yon? Sabi ko sa kanila ganito, yung pananampalataya natin, isinasalig natin, hindi out of nowhere. So, basta. Ibe-bless ako nila, basta. Hindi doon. Ano sinabi na salita ng Panginoong Diyos? Joseph. Ano ginawa ni Joseph during the time of plenty? During the time of 7 years na kasaganaan. Ano ginawa ni Joseph? Nag-save.
20%. Nag-save siya. Pagdating ngayon ng tagutom, mga kapatid, ano nangyari? Yung sinave niya, doon nakilala ang buong Egypt. Actually, mga kapatid, hindi naman kilala ang Egypt. Nakilala lang ang buong Ehipto sa buong mundo sa pamamagitan ni Jose. Siya lang ang dahilan. Puntahan doon lahat na gano'n. Namili yung buong mundo. Bakit? Tagutom, buong mundo eh. Anong principle na tinuturo dito? Na salita ng Panginoong Diyos. Save during the time of plenty. Habang nagtatrabaho ka, mag-save ka. Paritiro ka pag uuwi ka. Pagkatapos uuwi ka, wala kang bahay. Saan ka makikisuno? Sa mga manugang mo? Paano kung manugang mo ibalasubas? Patay ka. Ang point natin na ito, ang puntos natin, mga kapatid, saan mo inilalagay ang pananampalataya mo? Na ito ay darating na, alam mo na ito ay totoo. Bakit? Sapagkat ang nangako ay salita ng Diyos. At ang salita ng Panginoong Diyos, hindi po maaari magkamali. So mo doon nilalagay. Kaya substance to eh. Ibig sabihin ito yung foundation mo. The Word of God. Sapagkat ang nangako ay Diyos na hindi po nagkakamali sa lahat ng kanyang sinabi. Tingnan natin ang pangalawa. Ebidensya. Ebidensya. Evidence. Ibig sabihin nito, proof. Sabi, faith is a proof or conviction. Ano ibig sabihin nito? Sa sarili mo, kumbinsido ka. Kumbinsido ka. Na ano? Ibig sabihin na doon, nanduroon yung conviction of the Holy Spirit. Meron kang peace. Sapagkat alam mo na totoo eh. Pag may faith ka, mga kapatid, alam mo na totoo. Meron kang kapayapaan, meron kang kagalakan, hindi ka nararatel eh. Hindi ka natataranta. Kundi nandun yung peace mo, nandun yung kapayapaan mo. Palagi ko sinasabi, nung panahon ako'y operahan, magdadalawang taon na nakararaan. Bago ako operahan, 3 araw, hindi ako makatulog. 3 araw, alas 3, gigising ako, iiyak na lang kami mag-asawa. 3 araw yun. Pagdating ng huling araw, binigay ko lahat sa Diyos. Siguro, sabi ko, may paggagawa ka pa sa akin. Bubuhayin mo pa ako. Pagdating sa ospital, mga kapatid, hindi ko nakita itsura ng operating room. 6 na oras ako doon, pero siyempre, tutulog ka eh. Hindi ko nakita yun. Kasi iba sabi, may mga ilaw-ilaw. Hindi ko nakita yun. Basta sabi ng misis ko, bago daw buksan yung pinto, tulog na ako. Peace! Peace! Kung gusto mong malaman na katama ang ginagawa mo, meron kang peace. Yan ang palagi ko sinasabi. Meron kang kapayapaan. Kung gusto mong malaman na sang-ayon sa salita ng Diyos, yung ginagawa mo, meron kang kapayapaan. Pero pagka wala kang kapayapaan, pagka alanganin ka, huwag mo ituloy. Huwag mo ituloy. Pag-pray mo munang mabuti. Sasagutin ko na ba siya, Pastor? Kung hindi ka pa nakatitiyak, kung wala ka pang peace, kung wala pa yung ebidensya ng peace na ibibigay ng banal na Espiritu Santo, huwag mong sagutin, mga kapatid. Pastor, 65 na ako. Huwag mong sagutin, mga kapatid. Uy, baka mamaya, sinagot mo, pagkatapos ilang taon lang, ginugulpi ka na. So anong problema mo? Kamali ka ng desisyon. So ito yung faith, mga kapatid. Ang faith ay magbibigay sa iyo ng ng peace, ng kapayapaan, ng evidence, ng conviction na gawa ng banal na Espiritu Santo. Pangatlo, gagamitan natin ito na iba't ibang translation para maintindihan natin. Kasi sa King James Version, ang nakalagay, obtain a good report. Obtain a good report. Sa iba, nakalagay, witness. Ibig sabihin, magpapatotoo. So, tiningnan ko siya sa 3 salin, mula doon sa literal translation hanggang sa pinakamababaw na The Message. Ang sabi sa NSB, for by it, tinutukoy pananampalataya, the men of old gained approval. Sabi naman ng New Living Translation, through their faith, the people in the days of old earned a good reputation. Pangatlo, sa The Message, the act of faith is what distinguished them, our ancestors, set them above the crowd.
So ano ibig sabihin nito? Ang karkula ko ito. Ibig sabihin nito, yung mga taong nabuhay sa pananampalataya na nais ng Panginoong Diyos, yun ang magpapatotoo. Yun ang magwi-witness. Yung kanilang buhay, kung paano sila nagtiwala sa salita ng Panginoong Diyos, yun ang magiging patotoo at witness na totoo ang salita ng Diyos. Pagkatapos, in-enumerate na ng author yung iba't ibang mga tao na nabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Pagpasok natin, mga kapatid, sa pangalawa, faith demonstrated, inisa-isa yan. Simula kay Abel hanggang sa martyrs. Simula kay Abel hanggang sa martyrs. A period of approximately, kung tinitingnan ko, 4,000 years. 4,000 years. Simula kay Abel hanggang doon sa mga martyrs, ang kalkula ko dyan, mga 4,000 taon ang lumipas. Inisa-isa ng mga author. Nabuhay sa pananampalataya ang mga taong ito. Nabuhay sa pananampalataya bilang katunayan na ang salita ng Panginoong Diyos ay totoo. At ngayon, tayo naman ang sumusulat ng kasaysayan, mga kapatid, na tayo rin ay mabubuhay sa pamamagitan ng tama at tunay na pananampalataya. Tingnan po natin ngayon. Kung isa-summarize po natin, 7, ginawa ko hindi ko inisa-isa Ginawa ko 7 groups. 7 individuals and 7 groups. At mayroong relasyon sa mga iba't ibang mga ginagawa ng mananampalataya. Number 1, sabi rito, titingnan natin the Word of God, obedience to the Word of God, and then blessings. Kung isa-summarize natin ang kanilang buhay, 4,000 years, ibinigay ang Word of God, nag-obey sa Word of God, at dumating ang blessing. Yun lang. Yun lang. Simula kay Abel, hanggang sa early martyrs, nagbigay ang salita ng Panginoong Diyos. Pagkatapos, sinunod nila ang Word of God by faith, at pagkatapos, pangatlo, dumating ang pagpapala ng ating pong Panginoong Diyos. So, tingnan muna natin, si Abel. Ano nangyari kay Abel? Example, the faith and worship. The example of the life of Abel. Alam naman natin na nangyari kay Abel. Si Abel ay naghandog sa Panginoong Diyos ng tupa, pagkatapos ay si Cain naman ay naghandog ng mga gulay. Farmer siya. Ang sabi ng ibang mga pastor, mali. Dapat ang inihandog sa Diyos, hindi gulay. Kaya si Cain ay hindi naging karapat-dapat at kalugod-lugod ang kanyang handog. Hindi ako naniniwala. Sa pagkating ninyo, supporting verse. Tingnan muna natin to. By faith, Abel offered to God a better sacrifice than Cain, through which he obtained the testimony that he was righteous for testifying righteous. God testifying about his gifts, and through faith, though he is dead, still speaks. Tingnan natin ang cross-reference. Not as Cain, who was evil, and slew his brother. And for what reason did he slay him? Because his deeds were evil. Nagwo-worship siya, pero evil ang ginagawa. Is that faith? Nagwo-worship siya, pero yung buhay niya hindi tama Hindi ayos. So, ibig sabihin ng storya ni Abel, mga kapatid, faith and worship. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yun, yung buhay mo, sa pag-worship mo. Kaya nga sabi ng Panginoon Diyos, same standard Itinataas niyo pa ang inyong mga kamay, pero yung mga kamay ninyo, ang nananakit sa mga tao. Yung mga kamay ninyo, ang gumagawa ng injustice sa mga tao. Is that the faith na gusto ng Panginoong Diyos? No, hindi yun. Yun ang istorya ni David, istorya ni Abel, mga kapatid, na gustong sabihin po dito. Faith and worship. Tingnan natin yung pangalawa. Si Enoch. Sino nakakakilala kay Enoch? Hindi Sinok, Enoch. Sino nakakakilala kay Enoch? Wala. Ito yung isang tao, mga kapatid, na hindi namatay. Na nakaranas ng rapture. Dalawa lang yan na nakaranas ng rapture, mga kapatid. Si Elijah, pagkatapos itong si Enoch. Una-una, si Enoch, bigla na lang nawala
si Enoch. Sabi ganun. Na-rapture siya. Guro, kung naglalakad siya noon, pagkatapos bigyan na lang siya nawala. Naiwan sa lawal na lang. Naglalakad yung sa lawal. Ewan ko, kung narapin. Hindi na tayo interesado doon. Walang kinalaman sa kaligtasan. Huwag nyo na ibalahin na isip nyo. Basta na sumama ba sa lawal? Hindi. Huwag mo na ibalahin na isip mo dyan. So, tingnan natin kung ano nangyari kay Enoch at kung anong gustong sabihin ng istorya ng Enoch. By faith, Enoch was taken up so that he would not see death. Hindi doon niya nakita ang kamatayan. Hindi siya namatay Bigla na wala Bigla na wala lang And he was not found because God took him up. For he obtained the witness that before his being taken up, he was pleasing to God. Banggitin nga po natin, pleasing to God. Alam niyo tawag kay Enoch? Ang tawag kay Enoch, the man who walked with God. Yung bang lumalakad na kasama lagi ang Diyos. Ibig sabihin nun, yung nabubuhay siya na sa lahat ng kanyang desisyon, sa lahat ng kanyang gagawin, hindi niya iniiwan ng Panginoon. Kaya nakalagay dyan, he was pleasing to God. Pleasing to God. Anong message na iniiwan sa atin ng buhay ni Enoch? Yung pananampalataya natin, mga kapatid, ini-apply sa buhay po yan. Ina-apply. Sa mga desisyon mo, sa mga gagawin mo, sa mga pagpapasya na gagawin po natin. Dapat laging nandoon kung ano ang sinasabi ng salita ng atin pong Panginoon. Maganda yung testimony ng isang bagong pamilya ko. Ang bagong pamilya ko ngayon ay family builders. Kasama ako sa isang pamilyang yan. Siyam kami na magkakasama. Isang kapatiran ang nagpatotoo rito, si Den. Alam niyo yung patotoo, antayin nila yung baby. Sa baby nila, isang option ng doktor, mga kapatid, dalawang doktor, sabi, abort mo. I-abort mo yung baby. Ano desisyon nila? No. Hindi namin pwedeng patayin. Bakit? Ano sabi ng Word of God? Hindi ka pwede, wala kang karapatan na pumatay. Pero yun ang option ng doktor. Saludo, sabi ko, hanga ako sa mga kasawa ito. Hanga ako. Yun ang point ko Ang pananampalataya, mga kapatid, ina-apply mo sa pang-araw-araw mong buhay. Sa mga desisyon mo, kung paano ka magiging pleasing sa atin pong Panginoong Diyos. Yun ang pananampalataya. At yun ang gusto nating i-apply po rito. Tingnan natin ang sumunod. Ito, naging kontrobersya sa akin. Dahil ibang komentary, ang sinasabi lang na si Noah ay sumampalataya sa Panginoong Diyos at pagkatapos naniwala, the Word of God was given. Lagi ito, sa lahat ng yan, simula kay Ben, the Word of God was given. Binigay ang Word of God pagkatapos nag-obey sila. Ibinigay kay Noah ang Word of God. Noah, gugunawin ko ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Sabi nga nun. Sabi nga nun, mapupuno at mamamatay ang lahat ng tao. That's the Word of God. Pero ang nag-struck sa akin, mga kapatid, ito Kaya ginawa ko, faith and family. By faith, Noah, being warned by God about things not yet seen, in reverence prepared an ark for the salvation of his household, by which he condemned the world and became heir of righteousness, which is according to faith. Ang nakita ko, sabi nga nun dito, warned by God by the things not yet seen. Hindi ko alam kung totoo, pero pwede namang hindi maniwala. Sabi, hanggang kay Noah, mula kay Adan, hanggang kay Noah, wala pang ulan. Kasi nakalagay dito, things not yet seen. Ibig sabihin, hindi pa nakakakita ng ulan. Kaya sabihin daw kay Noah, Noah, magtayo ka ng malaking barko at uulan. Ano yung ulan? Lord, ano yung ulan? hindi para umuulan nun. Nung tangin nagpapaano ng mga ay mga moist lang ng mga halaman, hindi daw talaga ulan. So hindi pa raw nakakakita ng ulan o hindi pa nakakakita ng bagyo o hindi pa nakakakita ng malakas na pag-ulan. Pwede. Wala namang masama doon. Pero ang point ko ito. Binanggit dito salvation of his household.
Maging dito sa 2 Peter, nung banggitin si Noah, mga kapatid, mayroong binagay na with 7 others. So sino yung 7 others na yon? Pamilya niya. Pamilya niya. Kaya nagkaroon ngayon ako ng ang tunay na pananampalataya ay binabahagi mo sa mga mahal mo sa buhay. Ang tunay na pananampalataya. Biblical faith. Kaya nga kung titingnan natin ang Biblia, sabihin natin, kay Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Pagdating sa Acts, sabi nga, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Palaging kasama yung pamilya . So yung sa pananampalataya niyo, mga kapatid, kung tunay ito, hindi mo iiwanan ang pamilya mo . Hindi mo iiwanan. Sasama mo ang pamilya mo. Si Zacchaeus, ganun na nangyari. Nung sumampalataya si Zacchaeus, ano sinabi niya? Sinabi ng ating Panginoon Kristo, sa tahanang ito, dumating ngayon ang kaligtasan. Dumating ang kaligtasan. Iiwan mo ba pamilya mo? Alam mo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo? Iiwan mo ba sambayan mo? Iiwan mo anak mo? Iiwan mo magulang mo? Hindi. Sasama mo sila. So, isi-share mo. Ibabahagi mo ang iyong pananampalataya. Ibabahagi mo ang salita ng ating pong Panginoon. Tingnan natin ang pang-apat. Sino na naman ito mga taong ito? Inisa ko na lang lahat. Patriarchs. Sino ito yung mga patriarchs na ito? Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph. Pag sinabi mo sa mga Hudyo, patriarchs, mga patriarka, mga magulang, mga ninuno namin. 4 lang ang tinutukoy dyan, mga kapatid. Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph. Sila yung mga patriarka. Kung isa-summarize natin ang kanilang buhay, ibinigay ang Word of God. Ibinigay ang salita ng Panginoong Diyos. Una, si Abraham. Ano sabi kay Abraham? By faith, Abraham, when he was called, obeyed by going out to a place which he was not to receive, which he about to receive, obeyed by going out to a place which he was to receive for an inheritance. And he went out, not knowing where he was going. Wow, tindi Not knowing, that's faith. Not knowing where he was going. Sabi, kumbaga sa ano, kayo si Abraham, tingin ko, Abraham, alis ka dyan. Saan tayo punta, Lord? Alis ka dyan. Ganun lang. Hindi niya alam kung saan punta. Basta lakad ka. One day at a time, lakad ka. Inantay niya yun, mga kapatid. Sabi rin sa kanya, the word of God was given. Abraham, gagawin kita isang malaking bansa. Lord, ni isang anak nga, wala ako . Pero sunod siya. Nanampalataya siya. The word of God was given. Kay Isaac, kay Jacob, kay Joseph. Gagawin ko kayong isang malaking bansa, pagpapalain ko kayo, magiging pagpapala kayo sa lahat ng mga tao. Yun ang pangako ng Panginoon Diyos. Nakita ba nila yun? Hindi nila nakita. Nakita lang ni Abraham. Yung 2 anak niya na nag-aaway, yung 2 asawa niya na nag-aaway. Si Jacob, hindi nakita yun. Maaaring si Joseph, nakita niya, yung kanyang 12 magkakapatid. Pero hindi nila nakita yung pangako. Pero sinampalatayanan ba nila? Yes. Sinampalatayanan po nila. So, ano ibig sabihin nito? Sa mga patriarchs, mga kapatid, faith and waiting. Antayin mo lang. Palagi natin sinasabi, mayroong 3 katugunan ng Panginoong Diyos sa ating panalangin. Ano yun? Yes, no, later, wait. Magantay ka lang. Later, hindi pa kailangan, hindi pa ibibigay ng ating Panginoong Diyos. Yun ang faith. Pinagkakatiwala natin sa Panginoong Diyos. Sa time frame ng ating Panginoon. May sariling kalendaryo langit. Ang Arabo may sariling kalendaryo, Mother's Day nila, nauna sa atin.
Ngayon, Gregorian calendar, sinusunod natin ang Mother's Day ng Gregorian calendar. Ang FCC may sariling kalendaryo. Iba-iba. Si Lord din may sariling kalendaryo at hindi na-atraso ang Panginoon Diyos. Wait! Magantay tayo. Yun ang pananampalataya. Marunong magantay sa pangako ng ating pong Panginoon. Ito iniisip ko kung anong ilalagay kay Moses kung anong nangyari kay Moses. Kasi sabi, ito, by faith, Moses when he was born was hidden from 3 months by his parents because they saw he was a beautiful child and they were not. Nag-struck lang sa isip ko ito. They were not afraid. Pag may faith ka pala, hindi ka matatakot. Kaya si Joseph, si Moses, by faith, he left Egypt, not fearing. Inulit na naman. Hindi na naman siya natakot. The wrath of the king, for he endured as seeing him who is unseen. Pagkatapos, pagdating sa verse 29, by faith, they passed through the Red Sea. Alam niyo kung ano tumatakot sa kanila? Hinahabol sila ng army ni Pharaoh. Pero natakot ba sila? Hindi. So, ano ibig sabihin para sa akin, sa kasaysayan ni Moses? Ng faith. Ang faith, ang tunay na biblical faith, mga kapatid, hindi po natatakot. Hindi po natatakot sa mga bagay na darating at hindi po natatakot sa mga pandaraya sa pananakot ng kaaway. Tinatakot ka lang. Sabi ko nga sa inyo, ang leon, ang diablo parang leong umuungal. Pero walang ngipin. Saan mo nakakita ng leong umuungal, walang ngipin? Pagtatawanan mo lang yun. Walang ngipin. Roaring lion, bakit nawala ng ngipin? Tinanggalan na siya ng ngipin ng Diyos. Sa bundok ng Kalbaryo, inalis na siya, in-strip ng ating Panginoong Kristo siya ng lahat ng kapangyarihan. Ang tanging nagagawa niya na lang sa mga Kristiyano, alam niyo kung ano? Deception. Dadayain ka lang. Kaya huwag tayong padaya. Panganim. Ito. Si Joshua and Rahab. Pinag-isa ko na lang yan si Joshua at si Rahab. So, isang ano lang naman yan. Isang epoch. Isang time frame lang naman yan Alam naman natin yung nangyari kay Joshua, di ba? Pumasok siya sa Jericho. Pagkatapos, lahat ng bansa ay na-conquer niya. Pero sa pagpasok niya, na-meet niya si Rahab. Si Rahab, tinago yung mga spies. Warning! Wawarningan ko kayo Pastor, ito ang halimbawa ng white lies. White lies? Ano yung sabihin ng white lies? Kasi si Rahab nagsinungaling, di ba? Andyan ba ang mga spies? Wala dito. Pero nandun sa loob. Ang tawag daw doon white lies. Hindi totoo. Lying yan. Pagsisinungaling yan. Andyan ba nanay mo? Sabi ng Bombay. Sabi mo anak, wala. Sabi mo anak, white lies, Pastor. White lies. Hindi. Huwag niyo lukuhin, mga kapatid. Huwag niyo hindi ako naniniwala doon. Tingnan niyo. Saan ikinomend ng Diyos si Rahab? Saan ikinomend ng Diyos? Sabi nga nun dito, by faith, the walls of Jericho fell down after they had been encircled for 7 days. By faith, Rahab the harlot did not perish along with those who were disobedient. So, saan siya ikinomend ng Diyos? Sa lying? No. Sa faith. Sapagkat kung titingnan niyo yung pag-uusap nila ng spies, alam ko na ibinigay sa inyo ng Diyos ang lugar na ito. The word of God was given. Binigay ang salita ng Diyos. Wawasakin ko ang Jericho, sasakupin ko yan. Naniwala sa Rahab. Doon siya kinomend ng Diyos, hindi sa pagsisinungaling. Akala natin sa pagsisinungaling, hindi. Sa pananampalataya po niya. Kaya faith and victory. Nakakamit natin ang pagtatagumpay kung tayo ay mananampalataya at susunod sa salita ng ating Panginoong Diyos. Pinakahuli, ito yung pinakamarami. Pero, inisang grupo ko na lang sila. Tingnan niyo, sino ito? Simula kay Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel. Ito yung period ng Judges.
Pagdating dito, mga kapatid, ay period ng kings, pagkatapos ay period ng prophets, pagkatapos ng period ng mga prophets, nagkaroon ng silent years, pagdating ng early Christians, dumating na yung mga martyrs. Kalagay dito, women received back their dead by resurrection, and others were tortured, not accepting their release, so that they might obtain better resurrection. Ano ang common factor sa kanilang lahat? Ang common factor sa kanilang lahat, dumanas sila ng mga trials. Dumanas sila ng mga pagsubok sa buhay. Tignan niyo ang nangyari sa kanila. By faith, conquered kingdoms, performed acts of righteousness, obtained promises, shout the mouths of the lion, quenched the power of fire, escaped the edge of the sword, from weakness were made strong, became mighty in war, put foreign armies to flight. Women received back their dead by the resurrection, and others were tortured, not accepting the release. Others experienced mocking, scourging, chains, imprisonment, stoned, sewn into two. May nilagari pa sa dalawa. They were tempted, they were put to death with sword, with sheepskin, tinalupan, goatskin, being destitute, afflicted, ill-treated. Lahat ng yan, mga kapatid, naranasan ng iba't ibang sumasampalataya sa ating Panginoong Diyos. Faith and trials. Dumarating yung mga pagsubok sa buhay. Tinetest yung pananampalataya mo. But at the end, sa huli, magtatagumpay din. Magtatagumpay din ang pananampalataya natin. Bakit? Sabi, kasama natin ng Diyos. At kasama doon sa mga trials na yon ay ang way of escape na binibigay ng atin pong Panginoon. Kaya magkalinawan tayo. Anong klaseng pananampalataya meron ka? Hindi ko mo pananampalataya, okay na. Wait, linawin natin anong klaseng pananampalataya. At ikaw lang pwedeng luminaw nun. Maglinaw. Nakikita ba sa atin ang ating pananampalataya? Pinabubuhay ba natin ang ating pong pananampalataya? Kaya kung sa-summarize natin, the Word of God was given, then obedience to the Word of God, and blessing after obedience. That's the biblical faith. Tayo po yung manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyo sapagkat ang foundation ng aming pong pananampalataya ay ang hindi ang anupaman, kundi ang iyong banal na salita. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy na maging gabay namin sa aming pamumuhay ang iyong banal na salita. Doon na hindi pa namin nakikita kung ano ang mangyayari, kung ano magaganap. Nawa, Panginoon, ilagay namin at isalalay namin ang lahat ng aming mga actions, lahat ng aming mga desisyon, lahat ng aming pong pamumuhay at gagawin sang-ayon sa iyong banal na salita, sapagkat ito ang foundation ng aming pong pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong banal na salita na pinagkaloob sa amin sa gabing ito. Maging gabay nawa namin ito sa aming pong pamumuhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless us all, mga kapatid.